Hello everyone! Welcome to Come Follow Me. My name is Gibo. Ako po si Darlene. At nandito na naman kami para sa new lesson sa New Testament. And this time we will talk about Matthew Matthew 3. 3, Mark 1, and Luke 3. Finally, pumasok na si Mark, no? Yung book ni Mark, no? Sino ba si Mark? Sino ba si Mark? So makikita natin yan dito sa manual. So si Mark ay isa sa mga authors ng Gospels. Gospel si Matthew, Mark, Luke, John, di ba? At base sa mga researchers, si Mark actually is one of the missionary companions of Paul and Peter. Tapos parang siya yung naatasan na magsulat about the ministry of Jesus Christ. Actually, sabi pa nga ng mga historians, it's probable na yung book ni Mark ang unang-unang account ng life ni Jesus Christ na na-publish. Before pa ni Luke at saka before pa ni Matthew din. Sa bagay, kasi that time wala pa namang Bible, no? At hindi pa nako-compile lahat ng mga books neto, ng mga to. Interesting din kasi, iba kasi yung perspective ni Mark sa pagkakilanlan kay Jesus. Iba rin yung perspective ni Matthew at iba rin yung perspective din ni Luke. May mga kanya-kanya sila mga account at mga experiences sa life ni Jesus at saka kung paano sila naging apostles and disciples of Jesus Christ. Si Mark, pag nabasa natin yung chapter 1, and I think much of what we're going to talk about today, medyo mag-focus tayo kay Mark, no? Okay. Meron kasing pare-pareho yung mga accounts dito sa chapters na pag-aaralan natin ngayon. Magandang guidance to kasi pagka nag-aaral kasi tayo dati from the past, no? Pagka tayo minsan lang nag-aaral mag-isa, minsan kasi medyo ang hirap sabayan o paano mag-aral netong scriptures na to. Kasi nga may pagkakataon kasi na natapos na natin yung buong book ni Matthew. Siyempre, pupunta na tayo kay Mark. Tapos pupunta tayo kay Luke. Tapos babalik yung nabasa natin kay Matthew sa first chapter, second and third chapter. Paulitin ulit ni Luke. So parang minsan yung interest natin minsan nawawala, no? Pero dahil nga sa Come Follow Me, ang ginawa, parang chronological yung story. Tapos makikita natin iba-ibang perspectives kahit na iba-iba yung authors, no? Yun din ang maganda dito, yung perspective na sinasabi mo. Minsan kasi, ang dating kasi sa atin minsan, may napapansin ako minsan no? Pagka may mga taong nag-aaral about the scripture and they trying to explain about the scripture, no? Minsan nagiging punot ng debate. Minsan nagkakaroon ng hidwaan or they trying to prove something na mali yung binasa mo at tama itong sinasabi ko. Instead of na dapat nagre-relate sila sa isa't isa no? At bringing the peace and joy ng pagbabasa ng scripture. Dapat ganun yung ma-achieve natin when we study the scripture. So, tingnan natin yun, no? Makikita natin na meron mang minsan pagkakaiba-iba yung accounts nila tungkol sa baptism ni Jesus Christ. At the end of the day, ano ba yung purpose nila? All of them are actually testifying of the divinity of Jesus Christ. So, pareho pa rin sila ng purpose. At hindi rin kaila. Kasi nga, dahil mga tao rin naman tayo, may subjected tayo sa mga pakiramdam, mga feelings natin and emotions. At minsan, nagbabase rin tayo sa mga judgment natin, sa natututunan natin. It's based sa mga nangyayari sa buhay natin. Diba? Minsan ganun Correct. Now, kung mapapansin nyo, i-compare natin yung si Matthew, si Mark, tsaka si Luke. Si Mark, nag-umpisa ang kanyang book with the baptism of Jesus Christ. So, para kay Mark, ang siguro one of the highlights, one of the main events, at siguro the start of the ministry of Jesus Christ ay talagang nagsimula sa kanyang baptism. Yun ang hinighlight niya from the very first chapter. At pagdating sinabing baptism, papasok dyan yung character ni John the Baptist. At si John the Baptist, nung bata pa ako, ang lagi kong nasa isip sa kanya, para siyang sidekick ni Jesus Christ. Parang si Batman tsaka si Robin. Kasi ang understanding ko, siya ay forerunner ni Jesus Christ. And that's it. That's it. Siya yung nagbaptize kay Jesus Christ. Wala kasing masyadong Yun nasusulat tungkol sa kanya. Yun naman talagang pagkakaintindi natin. Pag sinabi natin, who is John the Baptist, ang lagi natin may isip, siya yung nagbinyag kay Jesus. Ganun lagi. Siya yung nagbinyag sa Jordan River. Pero ganun dahil lagi, dito sa mga accounts na ito,
na-realize natin napakalaki pala talaga ng role niya sa Medyo buhay ni medyo Jesus deep Christ. pa yung Mm. understanding natin sa character ni John the Baptist. Mm. And one of the best things na tinuturo niya talaga sa lahat ng tao, best things ba yung sasabihin ko? Pero best, oo, at saka talagang one of the key things na tinuturo niya sa mga tao nung time na yon is about repentance. So, Ayun naman talaga. Oo. Makita sa Matthew Repentance. chapter 3 verse 2. Ang Okay. sabi niya, repent ye. At gumamit siya ng mga images, no, kunyari tungkol sa mga wheat and chaff. Ewan ko dun sa mga, may mga palayan siguro, mga farmers ng palay, alam nila yun no? Yeah. Kapag i-harvest na nila yung mga palay, yung chaff, hindi ko alam sa Tagalog actually ay natatanggal yun, parang nadadala ng hangin Hangin. lang kasi wala naman talaga siyang laman. Ang kailangan lang kunin yung wheat. Okay. So, parang sinasabi ni John the Baptist, pag hindi ka tayo nagrepent, para lang tayong chaff na madadala tayo ng hangin. And we will not be saved in the kingdom of God. Pag-usapan natin konti tong repentance. Kasi nung bata ako, parang nakakatakot para sa akin yung repentance. Parang merong punishment na mangyayari. Which is true naman din talaga. Totoo ba? Pupunta ako sa bishop ko, paparusahan ako, parang ganon. Pag kasi sinabi kasing repentance, pag sinabi repent, Mag-repent ka na. basically kasi pagka nagbabasa tayo ng scripture ng Bible or the Book of Mormon or Doctrine and Covenants, may mga times kasi sa story na pagka pinag-uusapan ay repentance o mag-repent dapat, may kaakibat na parusa o may kaakibat na consequences. Ano? Kunyari, pag may mga scripture na mababasa tayo na pag sinabi na, if you will not repent, you will be burned at the last days. Or something like, if you will not repent, you will not inherit the you kingdom. will not inherit the kingdom of God. If you will not repent, you will not be saved. You will not be saved. So para may mga fear na binigay sa atin yung word na yun, no? Which is tama rin naman kasi kung magbabase tayo sa mga stories, ganoon naman talaga yung mababasa natin. Oo. Pero ngayon recently, 'di ba, parang pinaintindi sa atin ng mga prophets natin na yung repentance, especially pag tinignan natin sa Bible Dictionary, ito yung nakalagay. True repentance is a change of mind, a fresh view about God, about oneself, and about the world. Di ba ang ganda? So, parang bagong mindset. Tama ka. Ang ganda na sinabi mo, yung ibang mindset. Tama naman yung sinasabi sa scripture na kung ikaw nga naman talaga makasalanan at hindi ka nagbago, definitely may mga bagay na may mangyayari sa'yo. Pero or meron kang mga blessings na hindi makukuha din. Yun ang maganda. Kung ang perspective natin is we repent because we want to change. We want to do better. Parang gusto nating gumawa ng mas better. To improve ourselves. Ang ganda yun, hindi tayo nakukontento kung ano lang meron tayo sa buhay. Kasi may mga ganun kasi tayong idea minsan sa buhay na minsan kontento tayo sa mga ginagawa natin. Minsan kahit alam natin na hindi tama o hindi naaayon sa gusto natin o sa nangyayari sa buhay natin, minsan tiis ba? Yung word na nagtitiis tayo, okay lang sa akin to. Yun yung tinatawag na diba? Sin of commission. Pero meron din yung mga sin of omission. Yung mga hindi naman natin ginagawa, hindi mali, pero hindi rin tama. Paano mo sasabihin yun? Yung mga dapat ginagawa natin na tama, pero hindi natin ginagawa pala. May mga ganun bagay, no? Ano ba example niya? Kunyari, dapat matulog ng maaga. Matulog ng maaga. Parang ako. You know exactly kung ano mangyayari sa'yo na pag hindi ka na matulog ng maaga, syempre, mapupuyat ka. Immunity mo, bababa. Yung health mo, mako-compromise. So, yun yung mga bagay na alam natin na tama pero hindi natin ginagawa. Meron naman ang mas nakakatakot kasi yung sin. Yung sin kung saan alam natin mali, kasalanan, alam nating mali, tas ginawa natin. Yun talagang delikado. May pagkakataon, no? Misa sa buhay, sumasablay tayo sa ganon. Oo, tao tayo. And repentance takes place. Doon magte-takes place yung repentance. Pero dapat yan maintindihan natin, no? Minsan, it's easy for us to judge people. Lalo-lalo na kung may alam ka kunyari sa Diyos. Minsan ganun tayo, no? Minsan may alam tayo sa gospel o nakapagbasa tayo ng scripture.
minsan may pagkakataon na ang bilis natin mag-judge sa isang tao, sa kapatid natin, o sa magulang natin, o sa kasambahay natin, o sa paligid natin, na minsan sinasabi natin, oh, mali ang ginagawa mo, mag-repent ka kagad. Minsan hindi dapat hindi tamang approach eh. Pero teka lang, Oh, tama na pinapaalalahanan mo silang mag-repent, pero ang sinasabi mo yung approach ba? yung approach o yung Oh. hindi natin minsan alam kung ano yung perspective ng taong yun. Bakit nila nagawa yun? Maaaring hindi nila alam Oh, na mali pala na yung mali yung ginagawa nila. nilang Pwede yun. din. So dapat ang repentance, mangyayari yon kung meron kang Knowledge. eksaktong knowledge, tama ka dyan, or you exercise your faith and then you realize na mali pala tong ginagawa ko at dapat kong i-correct. So, ibig mo sabihin, kailangan talaga may mga teaching moments na nangyayari. Sa Articles of Faith, number 4, we believe in the first principles of the gospel. First, faith in the Lord Jesus Christ. Second, repentance. Third, baptism by immersion for the remission of sins. And fourth, laying on of hands. You see, before repentance, faith takes place. Faith in Jesus Christ. Faith in the Lord Jesus Christ. Paano kung may mga taong hindi naniniwala kay Jesus? Nandito tayo sa Singapore, kunyari. Sa Pilipinas, ang perspective natin, ang bilis-bilis lang kasi sabihin natin na mali ang ginagawa. Kalimitan kasi kasi, we're all Christians. Paano sa mga bansa na hindi lahat naniniwala Christians? kay At Jesus iba-iba Christ. pa. At iba-iba pa. Can we say that they are wicked and they need to repent? Hindi, ang dami mababait. Mababait naman din sila. So they need to exercise. Kung talagang gusto nila malaman about Jesus and the gospel, we cannot condemn them. We cannot say that they need to repent. They need to understand first. They need to exercise their faith. And from there, then they will realize na, oh, may dapat pala akong baguhin. Kaya pala yun din na ginawa ni John the Baptist. Talagang nagturo siya sa maraming tao. Kaya kung mababasa natin carefully. Ang ganda na sabi mo, tingnan mo si John the Baptist may mga followers, di ba sabi mo? May mga disciples tao. yan, oo. So maaaring itong mga taong to, may alam sila from the past, pero hindi siguro complete ang kanilang knowledge. And then here's John the Baptist teaching yung exact gospel, exact about Jesus. Then people realize, oh, tama to si John the Baptist. Let's follow him. Talagang kaya nagpa-follow sila kasi yung iba nga na-amuse Sabi sa scriptures, nagtataka sila, ito ba si Jesus Christ? Kasi ganun siya ka-powerful siguro, no? Alam mo, isa talaga sa mga taong, kung makakabalik ako sa time, gusto kong makita si John the Baptist kung paano siya magturo. Kasi kung paano i-describe sa scriptures, talaga yung mga tao manghang-mangha sa Kaya nga kanya. ginagawa niya, after he preached, kasi hindi naman siya binyag lang. After he preached, then comes the principle of repentance. Yung they follow yung turo ng repentance. And through that, 'di ba, dati sa panahon nga ni John the Baptist, no, kung gusto mo talagang mapatawad ka ng gusto, then you will enter the water of baptism. Yun ang message ni John the Baptist. So ngayon, honey, meron syempre mga tao, sabihin nila, naniniwala naman ako sa Diyos. Bakit ko pa kailangan mabaptize? Hindi ko naman kailangan mabaptize sa simbahan niya. Mabait naman ako. Basta naniniwala ako sa Diyos, pare-pareho tayo ng pinaniniwalaan. Hindi ko na kailangang maging mabaptize Very interesting question. Kasi nga, tama ka dyan. Ang ganda ng question na yan, no? May pagkakataon na sinasabi na binyagan na ako. Hindi ko na kailangan magpabinyag sa inyo o may mga ganun turo. Why I should baptize second time around? Nabinyagan naman ako ng bata pa ako o whatever. Yun din ang tinuturo sa gospel ni John the Baptist. Kasi sa kay John the Baptist, no, he preached repentance through the water of baptism. Anyway, hindi pa naman mako-cover to sa lessons natin ngayon. Pero konting idea lang, background about, since we talk about baptism, then later on we will talk about Jesus baptism, no. Merong group of people then na followers ni John the Baptist from the past. I think it's Paul, or sa panahon ni Paul, no. Lumapit sila kay Paul. Sabi niya, Paul, pwede po ba magpabinyag kami ulit? Pwede po, binyagan po ba ulit? Sabi ni Paul, kailangan niyo magpabinyag. So, nabinyagan na sila dati ni John the Baptist. Sinasabi, nabinyagan na po kami ni John the Baptist. Ito parang kwentong bata. Nabinyagan na po kami ni John the Baptist. Hindi na namin kayo binyagan. Sabi naman ni Paul, tama yan. Nabinyagan kayo ni John the Baptist, pero yung binyag nyo is for your remission of sins. Now, you will be baptized for the gift of the Holy Ghost. Ang galing, no? Ang gandang story niya, no?
So ano paano magiging Application. application niya sa panahon natin ngayon? Do we need to baptize parang twice, thrice, ganun ba? That's the reason Mm. why Joseph Smith received the revelation Grateful talaga ako kay Prophet Joseph Smith. Sige, Dad, expound mo yan. about baptism Mm. because he got yung keys Mhm. of baptism Mhm. that covers Remission of sins, preparing for the gift of the Holy Ghost, enter to His kingdom, and become a member of the Church of Jesus Christ. You will be baptized once, but you were covered with this, yung mga Yung- promises at saka mga covenants. covenants. Oo. Unlike last time, pagka binigyan ka ni John the Baptist, for the remission of sins. Yes lang. Ang galing, di ba? Oo. Anyway, magandang Very maintindihan interesting natin yan. to, no? Kasi yan yung ginagawa niya eh. Oo. So parang sinabi, bakit binigyan ka pa kami ni Paul? O parang ganun eh. May nagtatanong tayo mga Mapunta ganun, tayo, ang ganda nung ang takbo nitong usapan natin. So mapunta tayo sa baptism, Dad. And syempre dito sa tatlong gospels na to, Matthew, Mark, and Luke, lahat nila, tinatchapan nila yung baptism ni Jesus Christ. Medyo Very iba-iba ng interesting. konti yung pagkakatouch talaga nila ba? doon. Talaga ng ba? konti. That's So nice. for example, Okay. sa book lang ni Matthew, sa chapter 3, at the end of the baptism ni Jesus Christ, sinabi ni Heavenly Father, "This is my beloved Son, Okay. in whom I'm well pleased." So parang si Heavenly Father, meron siyang may mga tao doon na pinapakilala niya si Jesus Christ na this is my beloved Son. Pero doon sa books ni ni Mark, tsaka ni Luke, Aha. ang pagkakasabi ni Heavenly Father doon, "Thou art my beloved Son." So parang kinakausap ni Heavenly Father si Jesus Christ, "Thou art my beloved Son." Okay. So, merong konting difference sa mga sinulat nila, pero all of them testify na si Jesus Christ ay nabaptize. Now, ito yung maganda pag-usapan, no? Bakit pa kailangan i-baptize si Jesus Christ? Napaka-perfect na nga. Parang natouchapan to nung last week's na, Okay. na lesson, konti. Pero i-expound natin ng Very a little interesting, bit more. no? Si John the Baptist nagtuturo sa mga tao and he has a followers. At the same time, Jesus also teaching his gospel. Mhm. And then here comes Jesus approaching John the Baptist and asking for his baptism. Si John the Baptist, bakit? Nagulantang siya. Ako pa. Di ba sabi ni John the Baptist nga, and sabi niya, "Whose shoes latchet I am not worthy to unloose." Kasi during that time, pag may dumadating na master sa bahay, it's the servant's duty. Yung servant ang pwedeng magtanggal ng sapatos ng mga master nila. So, ang sinasabi ni John, hindi ako worthy para magtanggal ng sapatos na to. Ibig sabihin talagang napaka-humble ni John the Baptist at feeling niya malayong-malayo ang kanyang katauhan dito kay Jesus Christ. Kaya nung lumapit sa kanya si Jesus Christ para i-baptize niya, Nashock siya. talagang siguro very, very humbled siya. Bakit ka lumalapit? Pero intindihin din natin, eto magpinsan to. Magpinsan yan. Pero etong di lang sila kasi magpinsan, no? They were prepared by the angels pa, no? Visitation of the angels dito sa mag-asawang sa mga magulang nila na they will have a babies, special babies actually, no? Na magiging significant sa roles ng bawat isa. Correct. Ganila. Oo. Kaya nga so pagbasahin natin yung sinabi ni Jesus Christ, no? Bakit niya sinabi na i-baptize mo na ako? Syempre, pupunta tayo sa Teka lang ha. Pupunta tayo sa Sige lang, hanap ko. Okay. Adad. Kaya pupunta tayo sa Matthew chapter 3. Punta tayo sa verse 13. Mula sa 13 yan. So, "Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?" Ako dapat i-baptize mo? Bakit kayo lumalapit sa akin para i-baptize kita? And to very beautiful. And to sinabi ni Jesus. "And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness." Galing, no? To Galing. fulfill all righteousness. And etong story na to, very familiar sa atin to. Kasi every 4 years, pinapag-aralan natin ng New Testament. At ang lagi nating pinapag-usapan dito, si Jesus Christ, kahit na siya ay Diyos,
Nagpabaptize pa rin siya para maging example sa ating lahat. Now, tama naman yon. Gusto ko lang take a step back and isipin natin how much humility yung kinailangang i-exercise ni Jesus Christ para sumunod kay Heavenly Father, sa Tingnan mo, Ama niya. pinanganak siya sa mundo not to become a boss, no? Mm, Hindi siya paandating ruler na dapat majestic, mm, like a king. mm. Ganun Although, yun naman ang mga Titles titles niya, no? Oo. Pero para sa kanya, no? Can you imagine, he said, to fulfill all righteousness. He's willing to do anything para lang magawa yung righteousness. And kung si Jesus Christ, Yeah, na yan ang, perfect na Diyos, nagpabaptize. yan ang inisip ko nga rin Oo nga At saka kung hindi lang sa baptism, Daddy, so syempre nga baptism to, no? That alam nating sinunod niya yung kanyang ama. About baptism, the first one who gave us the commandment about baptism was not Jesus Christ, it was Heavenly Father. Kung babasahin natin yung scriptures, it was Heavenly Father who said na kailangan natin mabaptize in the name of my Son. No. So this commandment comes from Heavenly Father himself. So si Jesus Christ was showing everybody or showing his Father that he is willing to submit to his Father. Kung si Jesus Christ is willing to submit to his Father at Diyos na siya, inisip ko, ako ba? Sumusunod ba ako kay Heavenly Father? Hindi pa ako Diyos, ha? Pero si Jesus Christ, Diyos na, pero very humble, very obedient to his Father. At saka pagka, ito sa New Testament, no, lagi siyang gumagamit ng mga symbolic. Symbols, oo. Mga symbols. Minsan, mga allegory. Mga ganun, no? When we talk about his baptism, papasok dyan, Jordan River. Jordan River siya binaptize. Oo. Did you think about yung kung ano ang significant ng Jordan River sa baptism of Jesus Christ? We discussed about it, right? Kinuwento mo nga, no? Oo, parang ang Jordan River kasi ay nagfo-flow siya papunta sa Dead Sea, no? Papuntang Dead Sea. Papuntang Dead So Sea. river, gaano nga kalayo? Like 2,000 nakalimutan ko na, sorry. Babalikan ko kayo kung ilan. kilometers, no? Mahaba. Oo, mahaba. Pero yung kung saan magmi-meet na yung Jordan River tsaka Red Sea, yung point na yon, this is the point na kung saan ito yung area na the body of water na exposed na may lowest elevation sa buong mundo. Lowest elevation sa buong mundo. Kasi nga naman ang ilog, no? Lahat naman yan, yung mga tubig, no? Ang laging labasan yan, dagat. So, ang sinasabi ni Darlene, yung ilog at yung Dead Sea, yung dagat, yung magpapang-abot sila, no? In the middle. Doon bininyagan si Jesus. Doon sa area na yon. Sa area na yon. And yung sabi mo nga, pinakamababang elevation. So, parang yung sa Tagalog sabi na, pinakamababang parte ng na-expose na body of water sa buong mundo. Ibig sabihin, pwede naman si Jesus Christ i-baptize sa napakagandang river. Sa mga napakagandang river. Pwede pumili, no? River, galing. Pero doon siya binaptize malapit sa Dead Sea sa pinakamababa. Parang may symbols nga na si Jesus, yung condescension of Christ. Galing. Condescension of Christ from being a God, Creator, the Counselor, the Mighty God, yun na yun. Yung mga title, Father, yung mga title na pwede mo ibigay sa kanya. Siya yun. Hindi lang pinanganak sa manger kasama ng mga hayop, ang crib niya ay bato, lumaking karpintero, binaptay sa pinakamababang body of water para ipakita sa atin na talagang mahal na mahal niya tayo, who was willing to step down from his throne. He's willing to submit. He's willing to submit to his Father. To his Father, no? For the sake of the plan of salvation, yung ating kaligtasan na sinasabi. I cannot imagine, pero grabe I'm grateful for ma-discover ko yung principle na yan. Tsaka medyo napapatigil tayo, no? Kasi kung talagang i-pause nyo kami kung gusto nyo rin mag-isip, Kasi maganda talagang i-meditate. Ganun tayo kamahal ni Jesus Christ and the Heavenly Father.
para sila ay willing na To bumaba submit. sa Kasi kabababaan. kasi ang iniisip ko rin diyan na remember yung bumisita siya, Saan? Sa Unifieds? hindi sa story niya Oh, ng siya pa yung naghugas ng paa ng mga disciples niya, ng apostles disciples niya. niya, no? Na ang gumagawa niyo yung mga servants, Mm, 'di ba? mm. So ito pinakita niya pa lang sa baptism niya, ganun pa rin. Anyway, after the baptism, ano yung mga manifestation na nangyari? So, sabihin din natin na syempre, nandito yun sa manual that the members of the Godhead are three separate beings. That's a good one. At It's a ito doctrine. ay, of course, medyo debatable para sa Iba. iba. Okay. Kung talagang separate si Heavenly Father, si Jesus Christ, at ang Holy Ghost. Pero ito yung isa sa mga Paniniwala events. natin. Ito isa sa Okay. events Okay. sa scriptures na makikita natin, they are separate beings. Kasi Okay. nagsalita si Heavenly Father, introducing Jesus as His only begotten Son. And the Holy Ghost manifested Oo, sa parang like a dove. Ay, hindi pala like a dove. So, ang Holy Ghost, hindi siya nagtitake ng form ng dove. Hindi suddenly ang Holy Ghost naging dove. Pero, the symbol of the The Holy dove. Ghost is a dove. Parang pure. Pure. Parang may nagsabi sa akin na, ay siguro isa sa mga anak natin yun na pag nakakakita daw sila ng dove, ano bang Tagalog ng dove? Kalapate? Ay, hindi, pigeon yun. Dove is kalapate rin eh. Kalapate din. Pakisabi po sa amin kung mali kami. Kasi kala ko kalapate ay Uri pigeon. ng kalapate. Pwede mo sabihin. Dove. Dove. Pag daw may nakikita silang dove, puti, parang may peace daw silang nararamdaman. Sa kasal, ganun eh, no? Oo nga pala, nasa kasal, no? Oo. Pero yun ang symbol ng Holy Ghost. Because he's a spirit, parang yan. Spirit, Okay. oo. Okay. So, basahin natin yung iba pang nangyari sa Mark. Kasi sabi dito, right after ng baptism ni Jesus Christ, for 40 days, parang pumunta siya sa isang mountain, tapos nag-fast siya. Pero I think that will be in the next lesson, so hindi natin ita-touch. Pero after nun, parang nagsimula na yung ministry ni Jesus Christ. And if you read Mark chapter 1, parang Series ang daming of miracles. na yung ginawa. Which is yun naman talaga ang pagkakaalam natin sa story ng New Testament, no? Series of miracles. Sa mga works sa ganun. ministry ni Jesus Christ talaga. Pero kasi si Mark, ang dami, parang ang bilis ng mga Transition. events na pangyayari. Okay. Oo. So isa sa mga nangyari doon ay pag tinignan natin yung story ng merong unclean spirit. Nandito yan sa Mark chapter 1. Ito yan. Ito, Dad. Dito sa pagdating sa verse 21. Bago pala niya makita yung man of unclean spirit kasi nakalagay dito, dumating ang Sabbath day. At saan sa palagay niyo nagpunta si Jesus Christ ng Sabbath day? Kasi feeling niya, Diyos naman ako, pwede naman akong pumunta at mag-meet ang mga tao. Pero on the Sabbath day, he went to the synagogue. Church. Kaya kapag meron sa ating nag-iisip na, ay hindi ko na kailangan pumunta ng church, bakit tandaan po natin na si Jesus Christ kahit Sabbath day ay pumunta siya ng church. Ate, keeping the Sabbath day is holy, and one of the commandment naman din na dapat nating ginagawa for us is every Sunday. Every Sunday we worship God. Kasi merong iba kasi feeling nila hindi na kailangan pumunta sa church. Ganun, perspective pa rin. Sabi natin, may mga taong maaaring iba yung pagkakaintindi o perspective about keeping the Sabbath day holy. Hindi, kung sabihin natin members ng church natin, bakit magkakaroon? Kasi sa totoo lang, merong mga taong sasabi, hindi ko na kailangan pumunta. Especially nung nagka-COVID, parang nasanay nang magstay na lang sa bahay, magstay na lang sa Zoom calls, ganyan. Ay, hindi na kailangan daw pumunta sa church. Anyway, it's another parang pwedeng pag-usapan. Pero para lang sagutin yung about, pwede naman pala gawin sa bahay eh. Kasi nga may COVID eh, no? Remember, this is a counsel coming from the prophet. Isa tong revelation na na-receive ng prophet, and they advise us to stay at home at doon tayo mag-keep na Sabbath day. Pero may revelation pa rin ang umiiral. Pero remember that the covenant that we do in church, yun din yung covenant na parang sinasabi natin na i-apply doon sa bahay natin that time ng pandemic. Pero since wala ng pandemic, then we have a place na we worship and we parang we covenanted with the Lord
nag-promise tayo na ikikip natin yung So keep Sabbath. it Magpapartake tayo ng so sacrament. keep the Sabbath day holy is a covenant between you and the Lord. Hmm. So it's not about na kung mabait ka ba. Mabait naman na ako. Tama naman yung ginagawa ko. So I don't need to keep the Sabbath day. Maling perspective eh. Mm-mm. Kasi nga Sabbath is a covenant between you and the Lord. Oo. And one is, sinabi mo nga, is about partaking of the sacrament. And that is very important. Though the church teaches us na the house or the home would be the center of learning. Mm-mm. Diba? Sa Okay, gospel oo. learning, you know? Oo. Gospel learning. Tama naman yun. Sa Mm-mm. bahay, learning. We learn something. Like what we're doing right now. We read the scriptures. We try to share with our family members. Tama yun. Mm-mm. Pero the covenant, hindi natin magagawa yun kasi nga the keys, that yung mga may hawak ng keys to administer yung covenant, especially partaking of the sacrament, nangyayari sa church. simbahan, Oo. sa church. At iba pa yung temple, syempre. Correct. Hindi mo oo. pwedeng sabihin na, temple, Oo. hindi ko na kailangan magpunta ng temple, nagsisimba naman ako. So Mm-mm. parang ganun din yung Mm-mm. reasoning eh. Mm-mm. Pag hindi natin ginawa yung covenant natin na to partake of the sacrament, parang hindi rin natin na-appreciate yung atonement ni Jesus Christ. It is more than becoming a good person only. Kasi it is more than that. Mm-mm. You know, when we understand yung beauty, yung teaching about temple works, it's totally different from attending church and magnifying your calling within the boundaries of church lang, you know. Pagka pinag-usapan na natin is about temple covenant. So minsan yung perspective nga doon umiiral eh. So mas lumalawak the more we understand the gospel of Jesus Christ. At yun ang gusto gawin ni Jesus Christ for us. Correct. Okay. So pumunta pa tayo ng church pag wala naman ng COVID. Pwede na pumunta ng church and partake of the sacrament. So good. So good. So, isa sa mga nangyari dito ay may taong may unclean spirit sa Mark chapter 1 verse 23 to. And nung nakita nung sasabihin ko sana yung taong may unclean spirit. Pero, ang nangyari kasi dito, yung mga unclean spirits, parang devils ba? Evil spirits ito, di ba? Yeah. Evil spirits. 1/3. We For heard sure. that. Oo, Yeah, naramdaman nila, na-recognize nila si Jesus Christ. Kasi sabi nila, what have we to do with thee? At pag nakita niyo may footnote yan sa baba, yung verse 24. Parang sinasabi nila, what business do you have with us? Anong gagawin mo dito sa amin? Thou, Jesus of Nazareth. Kilala nila, di ba? Si Jesus Christ. Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. Galing, di ba? Even evil spirits they know. Recognize Jesus Christ, the only one, the Holy One of God. At ang ginawa ni Jesus dito, rebuked him saying, hold thy peace. Shh. Tumahimik ka and come out of him. And tapos sa verse 26, sorry, kailangan ko talaga basahin kasi very exciting. And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. So siguro, then he came out of the man. Ang gusto ko lang sabihin dito, sabi kasi sa verse 27, and they were all amazed. Syempre, amazed talaga siya. Ang gusto kong i-highlight, itong mga evil spirits na to, they did not stand a chance. Wala silang magawa when Jesus Christ tells them to do something. Bigyan natin ng konting doctrine na. Ito, doctrine. Things that, something like additional knowledge for us. Why they have an evil spirit na pumunta dito sa man na to. Remember the plan of salvation. Konting plan of salvation. When Heavenly Father proposed this plan and to all His children, di ba? And may partihan doon na some of the spirits, they did not follow Jesus or they did not follow Heavenly Father's plan. And some of the spirits, most of the spirits actually followed the plan. And we know that why we are here dito sa earth is to have a physical body. To be tested. Ibig sabihin, na nandito tayo sa earth, sumunod tayo. So, ibig sabihin, nandun tayo sa side ni Heavenly Father when He presented the plan of salvation. Correct. But the rest, yung mga hindi sumama, they remain spirits. Hindi sila nakakuha ng bodies like us. No? At magandang gift yun sa atin na napapadala tayo dito sa earth and we will become mortal.
na magkakaroon tayo ng flesh and bones temporarily kasi mamamatay naman tayo, but that's an opportunity for us to grow, to become, to go back to His presence one day At- with oo. the body, no? At alam ni Satan yan. Alam niya ng mga evil spirits. Kaya miserable sila kasi alam nila na tayo, we can use our bodies to become, No. the gods. To achieve immortality and No. eternal life. Ibig sabihin yung progression, no? Yung tinatawag Mm-mm. nating eternal progression. So us right now, as a mortal being, we have a chance to progress, Mm-mm. no, sa kabilang buhay. Exaltation yung tawag doon, di ba? Exaltation, Oo. we will become resurrected. Isa part of progression pa rin naman yun, no? Pero itong mga spirits na to, because they don't have a chance, wala silang chance. So nagtry sila magkaroon ng makapil na mortal bodies, na which is what happened dito sa story na to. Pero the Lord didn't allow that because that person, meron siyang sariling katawan. Pinaalis niya, no? Correct. Ayun ay pumasok saan pinadala? Ha? Saan dinala yung mga spirits? Iba pa ba to yung sa baboy? Iba to yun, iba pa to. Sorry, Hindi iba pa pa to. Marami pa. Marami pang Okay. stories na About ganun. the Pero spirits. gusto ko i-highlight, Dad, na itong mga evil spirits na to, they don't stand a chance kay Jesus Christ. They will obey Jesus Christ. So, isang tanong ko sa atin, no? Kung itong mga evil spirits na to sumusunod kay Jesus Christ, tayo ba sumusunod tayo kay Jesus Christ? It's a good Something thing to to ponder. ponder about. Pero nakita ko rin dito kasi kung how powerful He is. Minsan may pagkakataon na in life, medyo corner na tayo. Parang wala na tayong exit plan. We don't have hope. Sometimes nangyayari sa buhay Minsan natin. kasi dahil sa choices din natin, kaya tayo natatrap. Maaari. Diba? Meron din mga pagkakataon na circumstances na nangyayari sa atin na yun nga, medyo wala na tayong exit plan. The only hope that we only have is Him. May power talaga, especially yung name ni Jesus Christ. Kaya meron tayong sa commandments, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Right. Kasi meron sa instances sa scriptures na si Moses even nagtatry siyang magpaalis ng di ba, ni Satan. Hindi niya mapaalis si Satan until he called upon the name of Jesus Christ. At gusto ko i-highlight yun para sa atin. Anytime na meron tayong temptation, isipin natin kung ano ba yung mga temptation sa buhay natin. Is it pornography? Is it bad food? Is it parang vices, mga bisyo? Pag nandyan yung mga temptation, who do we call on? Talaga, we need to call on Jesus Christ. Kapag we want our children, paglabas nila ng pinto natin, alam nating ang daming dangers dyan. Isn't it nice if we call on Jesus Christ, we pray to Him, and we use His name to really ask for protection, for forgiveness especially, but definitely to save us from things like this. Okay. Yeah. Let's call on the name of Jesus Christ. Madami pang nangyari pero gusto ko din sanang sabihin dito. Kasi naging na si Jesus Christ, naging popular na siya sa dami ng mga healing na ginawa niya. Ang dami niyang mga napagaling. And towards the end of Mark chapter 1, merong lumapit na isang leper. Bigyan natin ng konting background. Ano ba yung mga leper? Ano bang nangyayari sa mga leper nung panahon na may leprosy? Outcast yung mga yan. Outcast to sila. Parang ang paniniwala nila, once na meron kang ganyan mga klaseng mga sakit, you did something wrong. You sinned. Mga ganun parang punishment sa inyo. Parang yan yung parusa sa inyo. Parang you did something like mga blasphemous mabibigat na kasalanan yan. Mga ganun. At saka very contagious kasi yan, yung disease na yan. Galing, no? Kasi nga sakit no? Oo, sa skin. Kaya talagang parang sinashan sila sa society. Shut down sila Can no? you imagine, hindi mo na kahit kailan mahahagkan ang iyong pamilya, ang mga anak mo, ang mga asawa mo, ang nanay at tatay mo, wala na. Talagang you are cut nilayo off. ka talaga. You are cut off from the society. Because of the physical sickness. Yeah. No? Wala pa namang gamot tungkol nung time na to. Yeah. Pero lumapit itong leper na to kay Jesus Christ. Sa verse 40, and there came a leper to him, kneeling down to him, sabi, beseeching him, so siguro nag-beg, and saying unto him, pakinggan natin to, napaganda nito, if thou wilt, thou canst make me clean. Ulitin ko lang, kasi gusto ko i-highlight.
Ang sabi ng leper kay Jesus Christ, if thou wilt, thou canst make me clean. Sa Tagalog, kung gugustuhin mo, Lord. kaya mo kong pagalingin, Lord. Lord. Lord, kung gusto mo, Mm. kaya mo kong pagalingin. Unang-unang nakita ko dito, Dad, is yung faith in the Lord Jesus Christ. Yung faith in the Lord Jesus Christ. Unang-unang nakita ko dito, Dad, is faith in the Lord Jesus Christ. Kasi alam niyang mapapagaling siya ni Lord Jesus Christ. Pero, may humility din siya. He didn't expect He didn't in expect. return. Huh? Ang gustong sinasabi niya dito, ang naalala ko dito sa Old Testament, sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, naalala niyo, but if not, isi-save tayo ng Lord, but if not, pero kung hindi niya tayo i-save, parang ganito din tong leper. Kung gusto mo, Lord, pero ang gusto niya sabihin dito, pero kung hindi mo will, okay lang kasi alam kong meron kang ibang bagay na gusto para sa akin, iyak ako ng konti. Meron kang ibang plano para sa akin. And ganun siya ka-humble, no? Anong ginawa ni Jesus Christ? Very, parang kakaiba itong ginawa ni Jesus Christ. Sabihin natin sa bakit. Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him, and said unto him, I will, be thou clean. Bakit kakaiba yung ginawa ni Jesus Christ, Dad? Bakit? He touched the leper. He touched the leper. Walang magta-touch sa leper dati. Kaya namin sinabi sa inyo yung sitwasyon ng mga lepers noon kasi naging untouchables talaga sila. And here comes the Lord Kung showing sa the tutuusin- mercy. Kung tutuusin, hindi naman na kailangan hawakan ni Lord eh. Sasabihin niya lang, be thou clean. O kahit hindi na siya magsalita, isipin niya lang, gumaling ka, magagaling ang leper. Pero, Ang gandang... bakit daddy? Bakit pa kailangan? I don't know. Bakit hinawakan? That's the good thing about when we study the scripture about this gospel, because they gave us yung in a way sarili nating interpretation of hindi ibig sabihin na maling interpretasyon, pero yung feelings, yung power of the spirit na what can we learn from this scripture. Of course, At meron kayong ibang pakiramdam o natututunan doon sa scripture verses na yon. At sa aking pakiramdam, he showed that, touching this kind of person, na parang in-outcast na, ang pumapasok sa isip ko na he's still the son of Heavenly Father in Jesus Christ. Ito yung kapatid eh. Ito yung children ng Heavenly Father eh. And mortal life is just a beginning. Parang ito lang yung testing ground natin. And he recognized this person na doesn't matter kung may lepers ka o whatever. Physical hinawakan niya lang pa to talaga, hinawakan niya pa talaga, pinakita niya sa lahat ng tao na ito, mahal ko to, hindi ako takot na hawakan nitong anak ko na mahal ko. At ang daming mga research tungkol sa human touch, no? Yung mga positive na impact. Actually, 8 seconds lang daw na hug from somebody you love, may positive impact yan sa inyong physiological physiological responses mo. At pero wag niyo kahit sinong i-hug niyo lang, wag niyo kahit hindi sino. naman sinasabi namin pag may bulutong na. Hindi. Ibig sabihin baka may makilala kayo sa labas, pag-hug niyo ng 8 seconds. 8 seconds, hug 8 kita. seconds, masasaya ka. Delikado yun. Hindi naman ganon. Pero ang sinasabi natin, pinakita sa atin ni Jesus Christ paano mag-minister. Kasi he really ministered one-on-one. Napakagandang example na binigay niya sa atin. Okay. Mga kapatid,